Med tålparta sina safe with Donald Trump och vernisas na ng missile defense system na kitlektya ting Iron Dome ng Israel. Sa kampanya, ipinangako ko sa mga Amerikano na magtatayo ako ng makabagong missile defense shield para protektahan ang ating bayan mula sa banta ng pag-atake ng mga dayuhang missile. Binabala ng Beijing ang United States na ang bagong Golden Dome anti-missile defense system ay posibleng magresulta sa hindi pagkakaunawaan at paligsahan ng armas sa kalawakan. Hinihimok nila ang Washington na itigil ang pag-develop at pag-deploy nito. Nababahala ang China matapos ang pinakabagong anunsyo ni Pangulong Trump at sa pagkakataong ito, hindi na nila tinatago ang kanilang reaksyon. Pagkatapos i-anunsyo ni Trump ang bagong ideya ng Golden Dome para protektahan ang Estados Unidos at Canada, agad na naglabas ng matinding pahayag ang China na sinasabing sisirain nito ang pandaigdigang balanse ng estratehiya. At gusto nilang talikuran ng Estados Unidos ang ideyang ito at itigil ang anumang pag-deploy ng mga defensive system. Nagtataka ako kung bakit malakas at harapang sinasabi iyon ng Partido Komunista ng China. Pag-usapan natin yan sa video natin ngayon, simula sa kung ano nga ba talaga ang Golden Dome. Heto ang anunsyo ni Pangulong Trump. Salamat sa pagdalo sa Oval Office habang gumagawa tayo ng makasaysayang anunsyo tungkol sa Golden Dome Missile Defense Shield. Tatapusin na natin ang sinimulan ni Pangulong Reagan 40 taon na ang nakalipas, tuluyang wawakasan ang banta ng missile sa Amerika. Isang malaking magandang nagkakaisang panukalang batas ay maglalaan ng $25 bilyon para sa Golden Dome. Yaw idzura duwarnan para sa seguridad ng Amerika at sa mga Amerikano sa hinaharap. Ang Golden Dome ay isang matapang at agresibong paraan para mapabilis at maprotektahan ang ating bansa laban sa mga kalaban. Ang Golden Dome ay magiging mas malaking pamana pa para sa ating bansa. Ang Kongreso ay kumikilos na gaya ng nabanggit mo ngayon sa Budget Reconciliation Bill. May mga pondong mahirap makuha at may madali lang. Kapag sinabing ililigtas ang buhay ng lahat sa isang magulong mundo, parang napakadaling makuha nito. Yun ang sitin bingar of way ni Maga Reviation, malaking pansin kay Pangulong Trump mula pa noong unang araw tulad ng kanilang ginawa noon. So salamat sa pagtatanggulo mas sa ating bayan at sa mga Amerikanong tao o sa iyong pamumuno. Ngayon malinaw na hindi masaya ang China tungkol dito at malamang na hindi rin sila matutuwa sa video na ito na naglalantad sa Partido Komunista ng China. Kaya kung pwede, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Talakayin pa natin ng mas malalim ang tungkol sa gintong simbolong ito. Ngayon, ang pangalan nito ay sinasabing mas mataas kaysa sa Iron Dome ng Israel. Pero hindi lang pangalan ang mas mataas dito. Kahit ang mismong sistema ay magiging napakalaki kung ikukumpara sa Iron Dome. Sa ngayon, kasama sa konsepto ang parehong kakayahan sa lupa at kalawakan na magtatanggol laban sa mga misil sa pamamagitan ng pagtukoy at pagsira sa mga ito bago pa man ilunsad, pagharang sa mga ito sa maagang bahagi ng paglipad, pagpigil sa gitna ng kanilang paglalakbay, at pagpapatigil sa kanila sa huling sandali bago tumama sa target. Magkakaroon ng kakayahan sa kalawakan ang sistemang ito para maharang ang misil sa mismong paglulunsad nito, na siyang pinakamainam na oras para rito. Sa maagang bahagi ng paglipad ng isang misil, ito ay nasa napaka-predictable na landas at hindi makakamanobra at maaaring mag-deploy ng mga sistema para lituhin ang radar. Kaya iyon ang pinakamagandang oras para pabagsakin ito. Pero para magawa iyon, kailangan nating magtungo sa kalawakan at magkaroon ng sistemang nakatalaga roon. Ngayon, posible naman talaga iyon. Pero tiyak na mangangailangan ito ng karagdagang pag-unlad sa ating kasalukuyang teknolohiya para masiguradong magiging matibay ito. Ang pinakamagandang bahagi ng Golden Dome system na ito ay bibigyan tayo nito ng kakayahang ipagtanggol ang Estados Unidos laban sa isang nuclear na pag-atake. Hindi nito nangangahulugan na protektado tayo ng lubusan mula sa anumang nuclear na pag-atake dahil ang Russia at China ay may napakalaking nuclear arsenal. Pero ang pag-atake mula sa Hilagang Korea, Iran o Pakistan ay kayang depensahan dahil limitado lang ang kanilang nuclear warheads. Ngayon, ito mismo ang bagay na kinatatakutan ng China. Dahil isipin mo, mawawalan ng anumang uri ng leverage ang China laban sa Estados Unidos kapag umabot tayo sa antas na hindi na tayo nag-aalala sa mga nuclear missiles. Dahil mawawala na ang takot sa mutually assured destruction. Ibig sabihin nito, at ika nga ni Pangulong Trump, wala nang baraha ang China. Wala talagang baraha. Ito ang naging dahilan ng pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China matapos ang anunsyo ni Pangulong Trump.
Ang Golden Dome ay isang planong bumuo ng pandaigdigang sistema ng missile na multi-layered at multi-domain, walang anumang limitasyon. Hayagang nananawagan ang plano para sa malaking pagtaas ng mga paraan ng labanan sa kalawakan, kabilang ang labanan at pag-deploy ng mga orbital interception system. Mapanlaban ang katangian nito at lumalabag sa mga prinsipyo ng mapayapang paggamit na itinataguyod ng Outer Space Treaty. Palalalain nito ang panganib ng digmaan sa kalawakan at karera ng armas na makakayanig sa internasyonal na sistema ng seguridad at kontrol sa armas. Ang Estados Unidos, sa labis na pagkahumaling sa ganap na seguridad ng sarili, ay lumalabag sa prinsipyo ng hindi nababawasang seguridad ng lahat ng bansa at sumisira sa pandaigdigang balanse at katatagan ng estratehiya. Nababahala ang China dito. Hinihikayat namin ang Estados Unidos na talikuran ang planong bumuo at mag-deploy ng pandaigdigang missile defense system at gumawa ng hakbang upang palakasin ang estratehikong pagtitiwalaan ng mga pangunahing kapangyarihan at mapanatili ang pandaigdigang estratehikong katatagan. Ayon sa pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China ngayong umaga, sinisira ng kanilang bansa ang pandaigdigang estratehikong balanse at katatagan. Ipinahayag ng China ang malalim na pag-aalala ukol dito. Hinihikayat namin ang Estados Unidos na itigil na agad ang pagbuo at paglalagay ng isang pandaigdigang missile defense system. Isa itong teknolohiyang panangga. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito at saan kaya sila nanggagaling? Sa totoo lang, base sa kasaysayan, ang nagiging sanhi ng alitan ay ang kakulangan ng pananakot o deterrence. Kaya naniniwala kami, kasama ang administrasyon, na ang pagkakaroon ng matibay na pananakot ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang alitan. Kaya inaasahan naming makipagtulungan kay General Gutlein at sa administrasyon para maisakatuparan ito at gawing ligtas ang mundo para sa kapayapaan at kasaganaan. Ngayon, may dahilan kung bakit ipinakita ko sa inyo ang buong pahayag mula sa Ministry ng Panlabas ng China. Dahil puno ito ng pagkukunwari, pinuna ng China ang Estados Unidos sa pagmimilitarisa ng kalawakan. Tama iyon. Minimilitarisa ng Estados Unidos ang kalawakan. Hindi sila ang unang gumawa nito. Sa katunayan, kailangan nating pumunta sa kalawakan para ipagtanggol ang sarili. Hulaan mo kung sinong bansa ang unang gumawa niyan. Ang China iyon. Noong 2007, nagpakawala ang China ng misil diretso sa kalawakan at pinasabog ang sariling satellite. Sa una, parang isang pagsubok lang ito. Pero sa totoo lang, isa rin itong mensahe, hindi lang basta pagsubok. Simple lang ang mensahe at para ito sa lahat ng ibang bansa sa mundo. Ang mensahe ng China ay kayang nilang sirain ang kanilang sariling satellite at pati na rin ang sa iba. Ito ay partikular na nakatuon sa Estados Unidos dahil ang Estados Unidos at mga kanluraning bansa ay labis na umaasa sa mga satellite para sa komunikasyon, global positioning system, surveillance, at pagsubaybay ng mga missile. Sa pamamagitan ng pagpapakita na kaya nitong sirain ang satellite sa orbit, napatunayan ng China na kayang pahinain ang koordinasyon ng militar ng bansa kung kinakailangan. Ngayon, hindi lang tungkol sa pagkasira ng satellite ang usapan. Ang pagsabog ay lumikha ng libu-libong piraso ng space debris, mga tipak ng basura, na patuloy na lumilipad sa kalawakan sa napakabilis na bilis sa iba't ibang direksyon. Napakadelikado nito dahil kahit maliit na piraso ng debris ay maaring sumira o magpahinto ng mga satellite, space station o mga susunod na misyon sa kalawakan. Ang pagsubok na ito ng China ang naging pinakamalaking insidente ng paglikha ng debris sa kasaysayan ng kalawakan. Ngayon, ang Partido Komunista ng China ay nanawagan sa Estados Unidos na itigil ang pagmimilitarisa ng kalawakan kahit sila ang unang nagsimula nito. Sa kabila ng hangarin ng Partido Komunista ng China, malinaw ang pulisya ng bagong administrasyon, kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Matapos makita ang nangyayari sa Ukraine, napagtanto ng lahat sa mundo. Hindi ka maaaring umasa sa mabuting intensyon ng mga diktador para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Kung isa kang bansa na hindi nag-i-invest sa depensa, magiging isa kang bansang malalamon ng China o Rusya. Sa tawid ng since America First naman nakakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ng lakas, ninaununawan ang mga layunin at kung paano nito pinapalakas ang interes ng Amerika. Hindi ka utopian o globalist at hindi ka inosente sa pananaw mo tungkol sa pagbabago ng likas na ugali ng tao o sa pagtatayo ng mga bansa. Itong mga globalistang ideya na babaguhin mo ang buong lipunan sa pamamagitan ng interbensyong militar na nakita mong sinubukan nating gawin. Naranasan ko yan sa Iraq at Afghanistan at nakita mo ang mga kinahinatnan? Napanood na natin ang pelikulang iyon noon, hindi na natin uulitin. Sa palagay ko, ang Operation Rough Rider laban sa Houthi ay isang halimbawa nito. Ang News Sakol ay nagsabi ito ng alariandan sa paglalayag ay pangunahing pambansang interes. Hindi basta pinapaputukan ang mga barko ng Amerika, hinayaan ni Joe Biden na mangyari iyon.
Yan din ay kahinaan sa pandaigdigang entablado, titigil na iyan at makakamit natin iyon. Kaya mula't simula, hindi tumigil ang aming kampanya sa pagtupad ng layuning iyon. Marami ang gustong makakita ng pagbabago ng pamahalaan sa Yemen. Sa isang perpektong mundo, kahanga-hanga iyon. May sapat kang oras at kakayahan para tumuon doon? Nagtakda ang Pangulo ng limitadong layunin na pilitin ang mga Houthi na sumuko at tapusin na. Nikkei inelda, raising first tweet and setting up your barcode ay batas ng Assemblea ng miyembro sa Dagat Pula. Hindi ito perpektong katapusan, hindi sila tuluyang nawasak. Pero marami pa tayong iba pang bagay na dapat tutukan tulad ng mga Iranian at Chino. Huwag mong itutuon natin ang oras at pagsisikap sa digmaan para palitan ang pamahalaan ng Yemen, hindi natin nabibigyang pansin ang mga pangunahing interes natin. Kaya't sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump, patuloy nating inuuna ang mga interes ng Amerika. Talakayin natin ngayon ang ikalawang punto sa pahayag ng China. Sabi ng China, huwag gawin ito dahil magdudulot ito ng paligsahan sa armas at magiging mas delikado ang mundo. Pero sa totoo lang, hindi Estados Unidos ang nagsisimula ng paligsahan sa armas. Sa katunayan, China ang gumagawa nito. Nitong nakaraang mga taon, nagtayo ang China ng daan-daang nuclear missile silos na nakikita mula sa mga satellite. Tinatayang may 300 bagong silos sa disyerto ng China. Ang mga silos na ito ay ginagamit upang itago at maglunsad ng mga sandatang nuklear, tulad ng mga kayang tumama sa United States mula sa kabilang panig ng mundo. Bukod pa rito, gumagawa ang China ng mga misil na mas mabilis pa sa 5 beses ng bilis ng tunog. Ang mga misilang ito ay mahirap matukoy, pigilan, at makaiwas sa mga sistema ng depensa laban sa misil na meron sa mundo sa ngayon. Nagsimula lang ang United States sa ganitong proyekto matapos i-anunsyo ng China ang kanilang plano. Ito ang dahilan kung bakit tayo gumagawa ng bagong sistema ng depensa. Kung susubukan ng China na gumawa ng mga misil na kayang lampasan ang ating mga sistema ng depensa, kailangan natin ng mas mahusay na paraan para protektahan ang mga Amerikanong mamamayan. Hindi lang doon nagtatapos. Nagtatayo rin ang China ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo base sa dami ng mga barko. Dinaragdagan nila ito ng mga aircraft carrier, bagong submarino at mga drone mothership. Heto ang 3D visual ng mothership na inanunsyo ng China 3 araw bago inihayag ni Pangulong Trump ang Golden Dome. Ito ang kauna-unahang air mothership ng China, ang Juntian SS Unmanned Aerial Vehicle. Inaasahang unang lilipad ito sa Hunyo. Ayon sa ProChina, mga channel na makapartido komunista ng China, ito ay malaking hakbang sa teknolohiyang militar at konkretong pagsasakatuparan ng symmetric warfare na maaaring magbago ng mga patakaran sa digmaan sa hinaharap. Ito rin ang parehong gobyerno na nagsasabi sa Estados Unidos ngayon na hindi dapat tayong gumawa ng mga bagong armas dahil nagiging delikado ang sitwasyon. Habang ginagawa nila ito, sinusubukan nilang lumikha ng mga bagong sandata para sa asymmetric warfare na maaaring magbigay sa kanila ng kalamangan sa labanan. Parang may sumisigaw na walang dapat magdala ng armas habang may tinatago namang espada sa likod niya. Ayon sa media ng China, ang mothership na ito ay may saklaw na 7,000 kilometro o humigit kumulang 4,500 milya, may 12 oras na endurance at kakayahang lumipad sa taas na 15,000 metro. Ibinenta ito bilang force multiplier para sa People's Liberation Army ng China. Ang label na ito ay dahil kaya nitong maglunsad ng 100 kamikaze drones ng sabay-sabay, tulad ng nakita sa video na ipinakita namin. Ang problema, ang video ay isang 3D animation. Kahit sino ay kayang gumawa ng kahit anong uri ng 3D animation. At base sa mga detalye na inilabas ng Chinese media, mukhang mas palabas lang itong mothership na ito kaysa sa totoong kakayahan. Pag-usapan natin ang daang kamikaze drones. Sabi ng China na ang mga drone na ito ay ginaya mula sa Iranian Shahed drone, pero wala silang abot na katulad ng Shahed na umaabot ng mga 2,000 kilometro. Nangangahulugan ito na kailangang lusubin ng mothership ang teritoryo ng kalaban para mailabas ang mga drone. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung gaano kataas lumipad ang mothership dahil sa huli, hindi nito maluloko ang mga makabagong air defense. At maaring ito ang malaking dahilan kung bakit hindi natuwa ang China sa anunsyo ng Golden Dome na lumabas ilang araw lang matapos ang propaganda video ng Chinese mothership. Sa kamakailang panayam, sinabi ni Defense Secretary Pete Hegseth ang tungkol dito.
Ginoong kalihim, may lumabas na video nitong mga nakaraang araw tungkol sa prototype ng Chinese mothership na may mga drone na kayang maglunsad mula sa mothership na ito. Nalalaman din natin ang mga numero sa paggastos ng China at kung magkano ang inilaan nila para sa mga sundalo kumpara sa Estados Unidos. Ipapakita sa mga manonood sa bahay ang ilang estadistika. 13 milyong aktibong tauhan tayo habang sila ay may 2 milyon. Tayo ay may 219 na barkong pandigma. Sila naman ay may 234 na barkong pandigma. Mas marami tayo ng nakakalat na sandatang nuclear mula United States kumpara sa kanila. Matagal na tayong magkasama at napag-usapan mo na ang mga war games sa Pentagon tungkol sa itsura ng labanan natin kontra China. Pero ang trabaho natin ay mauna at manatiling nangunguna, Will, kaya tayo nandito. Hindi tayo nagpapatalo sa mga komunistang Chino. Gumagawa tayo ng mga problema para sa kanila sa bawat antas. Lumahok ako sa ilang pulong ngayon na tinalakay ang iba't ibang senaryo. Nakatuon talaga kami at siguradong hindi namin ibubunyag dito kung anong mga kakayahan ang meron kami o wala kami. Marami kang matututunan sa gusaling ito tungkol sa mga paraan kung paano namin pinaghahandaan ang bawat posibleng sitwasyon na gustong gawin ng mga Chino. Kailangan nilang isaalang-alang sa kanilang mga plano kung ano ang gagawin natin base sa mga teknolohikal na kalamangan na meron tayo kaysa tayo sa kanila. Umaasa sila na magbabago ang dinamiko sa hinaharap pero trabaho namin yon. Bahusin ang pagbibigay prioridad at pagbabago ng direksyon, Will, ay madali lang na ipagpatuloy ang dating gawi. Interesado kami at aming mga kaalyado sa mga pangyayari sa Europa at gitnang silangan. Sinasabi na binabaliwala namin yon, ngunit hindi ito totoo. Binibigyan namin ng malaking pansin ang mga interes ng Amerika sa mga rehiyong iyon. Kasabay nito, inilipat namin ang focus sa Indo-Pasipiko gaya ng nakita sa aking unang paglalakbay at makikita rin sa aming mga budget. Makikita mo ito sa mga susunod na biyahe, ehersisyo at pinag-uusapan namin araw-araw sa Pentagon. Nauunawaan namin ang mga motibo at kakayahan ng mga komunistang Chino. Sinisiguro naming bumuo ng isang militar na kayang pigilan ang labanan na iyon ngayon at sa hinaharap. Ayaw naming mangyari iyon. Ito ang malaking pagkakaiba ng hukbong katihan ng Estados Unidos kumpara sa mga hukbo ng China at Rusya. Mahilig silang magyabang tungkol sa mga bagong teknolohikal na pag-unlad upang takutin at pasukuin ang kalaban para magkaroon ng malaking kalamangan. Mas pinipili ng hukbong katihan ng Estados Unidos na hindi ipaalam sa publiko ang nakamit na bagong sandata o teknolohikal na pag-unlad upang hindi malaman ng kalaban. Sa halip, nais itong gamitin sa aktwal na labanan at gulatin doon ang kalaban kaysa gumawa ng propaganda na video. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang natataranta tuwing naglalabas ang militar ng Rusya o China ng bagong video tungkol sa kanilang mga bagong sandata, sapagkat iyon ang kanilang mithiin upang makamit ang ganoong resulta. Ang mga bansa ay nakatayo sa propaganda at gustong-gusto nilang magpakalat ng propaganda. Huwag bang kalimutan ang sikat na kasabihan ni Mao. Kaya ng Communist Party talunin ang kalaban gamit ang baril sa isang kamay at polyetong propaganda sa kabila. Ito mismo ang nangyayari ngayon sa lahat ng social media at mga bot account ng Chinese Communist Party at mga Dorsian bot account. Iyan ang dahilan kaya hinihiling namin sa inyo na i-like at mag-subscribe sa button sa ibaba. Dahil nakakatulong ito para labanan ang propaganda ng China. Ang estratehiyang ito ng propaganda ay matagal na naming napag-usapan sa aming podcast. Kasama si dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar. Narito ang isang clip mula roon. Dito na siguro pumapasok ang pagkakaiba ng kanluran at Rusya. Kapag may bagong sandata ang Rusya, gusto nilang ipagyabang ito. Samantalang kapag ang kanluran naman ang may bago, mas gusto nilang itago ito hanggang magamit nila at mabigla ang kalaban. Alam ba natin kung may ganito ring pulisya ang Estados Unidos? Oo, may mga ganito bagay ang Estados Unidos na kayang gawin ang ginagawa ng arsenic at kaya rin nilang gawin ito mula sa ilalim ng dagat. Holmeier 100 million Trident missile wag maring ilunsad kahit saan sa alinmang karagatan sa mundo at kayang tamaan ang mga target sa buong Russia na may 12 time zone. Tandaan mo na alam mo ang Hazeltree missile ay may saklaw na mga 3,000 milya. Either way ay maliit na bahagi lamang ng saklaw ng isang Trident missile na hindi ko natatalakayin pa. At bawat Trident missile ay kayang magdala ng 8 hanggang 10 magkakaibang independenteng tina-target na mga sasakyan. Ngayon, nakita natin nung tinamaan ang lungsod ng Dnepro, nakita natin lahat ng MIRVs ng Russia na tumama sa, alam mo na, isang lugar na mga 2 milya sa 2 milya. Ang mga missile ng Estados Unidos ay hindi lang kayang tamaan ng eksakto ang gusto nilang tamaan, kundi kaya rin nilang tamaan ang mas malawak na lugar.
na ibig sabihin ang mga MERVs ay hindi lubos na umaasa sa ballistic insertion. Maaari tayo Bartmani over hibing nas himpapawid. Yan ang nagkakaiba sa mga sandata ng Amerika mula sa bersyong ito ng, alam mo na, isang Russian Intermediate Range Ballistic Missile. Alam kong malaking isyu ito para sa mga Ruso at pinalaki pa ng media. Marahil ito ang estilo ni Putin. Ang pinaka-nakagugulat na salitang ginagamit ng lahat ay nuclear-capable missile. Ngunit wala naman itong bago sa digmaang ito. Matagal na silang gumagamit ng mga sandatang, kaya magdala ng nuclear. Tama, sigurado. Lahat ng ballistic missiles na pinapalipad ng Rusya tulad ng Iskander at iba pang mga uri, pati na rin ang kanilang mga cruise missile, karamihan sa mga ito ay kayang magdala ng nuclear. At ang Iskander mismo ay isang taktikal na sandatang nuclear na ginagamit sa labanan para sa mga target na maikli hanggang sa pinakamataas panggitnang distansya. Halos katulad pero hindi kasing husay o kasing galing ng Pershing missile na isang missile na kayang magdala ng nuclear at na-deploy sa Europa noong huling bahagi ng Cold War. Kaya't nakaka-interest din na ipinapakita ni Putin ang sandatang ito, isang intermediate range ballistic missile. Umatras sila kamakailan lang sa mga kasunduan tungkol sa intermediate missile range dito. Kaya ito, ipinapakita rin ito na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan ng Russia sa kahit anong kasunduan tungkol sa nuclear. Binaliwala nila ang 1,972 Biological Warfare Convention at nagpatuloy sa paggawa ng mga biological na sandata. Kaya ito ni alam mo, si Putin ay nag-iwan ng impresyon sa kanluran pero maaaring hindi iyon ang impresyon na iniisip niyang naiparating niya.